Good morning po. Ayan. Sige po, ang lahat po ay inanyayahan na magsipasok po dito po sa ating bahay-sambahan. Ayan. Pakibati naman po yung inyo pong mga katabi. Ayan. Tunay nga po na napakabuti po ng Diyos at tayo pong muli ay nagkita-kita at nagsama-sama para tayong muli ay magpupuri, magpapasalamat at madakila po yung ating Diyos. Ayan. Welcome po ang lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ayan. Sa ating pong pagsamba ngayong pong umaga ay sama-sama po tayong magpasalamat sa ating Diyos. Tayo po ay malayang makakapagpasalamat po sa ating Diyos. Sabihin po natin sa Kanya lahat po ng mga nais po nating ipagpasalamat sa Kanya sa buong linggo na tayo ay Kanyang iningatan. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo. Ikaw ang Diyos ng kaayusan. At sa lahat ng panahon, Ikaw ang Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Patuloy ka naming dinadakila. At patuloy ka naming sasambahin. Araw-araw, O Diyos, pasasalamatan ka namin. At kikilalanin, Panginoon, lahat po ng iyong ginagawa sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa patuloy na buhay at kalakasan. Sa bawat araw, Panginoon, na kami ay malayang makakasamba, malayang makakapagpuri, malaya, Panginoon, na masabi sa iyo lahat ng mga nais naming sabihin upang madakila ka, O Diyos. Patuloy, Ama, na maranasan po namin kayo. At sa aming pagsamba, O Diyos, makita mo sa aming puso, sa aming isipan, na Ikaw lamang, Panginoon, ang nais naming sambahin at papurihan. Ikaw, Panginoon, ang aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos, at nawa sa aming pag-awit, sa pagtaas ng aming kamay, sa aming pagpalakpak, sa pag-indak, Panginoon, ay makita mo yung aming kagalakan sa pagsamba sa iyo at patuloy na papuri. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay sama-sama ng awit. Sama-sama makikigalak sa ating Panginoong Jesus. Galak ako, o aking Diyos.
Patuloy nating purihin ang ating dakilang hari. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na dakila ka, O Diyos. You alone are great God, O God. Hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Let's sing once again. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
Salamat, Panginoon. Ikaw nga yung Diyos na napakaganda. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng aming papuri, ng aming pasasalamat. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Dakilain ka. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po mga kapatid. Ayan. So, salamat po sa Panginoon at ngayong umaga binigyan niya po ulit tayo ng pagkakataon na magsama-sama upang sumamba. Handa na po ba kayo para sa Pasko? Parang Parang ilang mga sabi mo nga sa katabi mo, bilang na araw mo. Dahil magpapasko na. Yan. So, ilang mga araw na lamang po ang ating inihintay at magdiriwang na po tayo ng Kapaskuhan. Pero mga kapatid, ngayong umaga, medyo hindi naman po kontra o laban sa Pasko, no? Kundi gusto po natin, lalo na po tayo na mga mananampalataya, ay magkaroon po talaga ng malalim na kahulugan at kabuluhan ng Pasko. So, bigyan po natin ng pansin sandali yung mga maling konsepto at pananaw patungkol sa Pasko. Kasi po minsan, yun nga po, ang naha-highlight po, as yung mga insignificant, yung bang pwedeng magpasko kahit wala yun. Pero ang problema, kumbaga sa cake, ang mas naha-highlight yung icing. Di ba? So, kumbaga sa pagkain, ang mas naha-highlight yung mga decoration, hindi po talaga yung pagkain. So that's how we should understand that there is a deeper, dapat po, understanding and deeper meaning of Christmas, of what Christmas is all about. Yung mga babanggitin ko po, yung mga enumerate ko po, ay hindi po nangangahulugang hindi na po natin dapat ginagawa o hindi na po natin dapat gawin. Pero mga magulang, mga kapatid, dapat yung mga babanggitin kong ito ay magpaalala sa atin na po pwedeng magkaroon ng Pasko kahit wala ito. So, ano-ano po yung maling konsepto kung ang pag-uusapan po natin ay Pasko? Kahit po kayo, nakaisa't kasama po namin online, no? So, magandang umaga po. At sana po, kuminsan po kasi, we are missing the true essence of Christmas. Why? We are focusing kasi on the outward or the superficial response, what Christmas is all about. Unang-una po, na maling konsepto ng Pasko ay yung Pasko pang bata lang. Paano naman yung katabi mo? Tingnan mo nga yung katabi mo, bata ba yan? So, ibig sabihin, wala nang Pasko dyan. Maling konsepto po yon. Speaking of pagiging bata, ang maling konsepto ng Pasko, akala po natin si Jesus baby pa rin. Oo. So, mga kapatid, maling konsepto po yon. Si Jesus, minsan lang naging bata. Isipin nyo, mahigit 2,000 taon na nakakaraan, pero ang konsepto pa rin natin, baby Jesus, mali. Hindi po tamang pananaw at kaisipan yung bagay na yon. Ilan pa po sa mga maling pananaw at maling kaisipan, pati yung simbang gabi, dapat makumpleto mo ng 9 na gabi para matupad yung wish mo. Saan mo makikita sa Bible yun? Wala hong ganun. Pero kung minsan ang malungkot,
biktima po tayo ng mga, ang totoo, sa pagsasum up ko nito, sa pagsasum up po nito, ang nangyayari po, naging commercialized po ang Christmas. Lalo na po sa Pilipinas and worldwide, to let you know mga kapatid, tayo po talaga, and ako ulitin ko, hindi naman po masama Tayo po na mga Pilipino ang may pinakamahabang celebration ng Pasko. Alam niyo ho ba yon? At hindi lang po yon, sa biyaya ng Diyos, alam niyo po ba na ang mga Pilipino ang mas naka-influensya sa iba't ibang panig ng daigdig para po mag-celebrate ng Pasko. Sa Singapore, pagka nakarating po kayo ron, sa Singapore, nung una wala naman po silang Pasko Pero ngayon po, may community na rin doon ngayon ng mga Pilipino na nag-influence po talaga ng Pasko. The same thing sa iba't ibang mga panig ng daigdig. Sa Taiwan, ganun din. Ang nag-introduce po sa kanila, at ngayon po ikinoconsider na po sa Taiwan na ang Pasko, na rin. Holiday na din. Di ba? Kaya lang kung minsan the way we celebrate Christmas, doon po nagkakaroon talaga ng problema. Why? Gusto nyo, meron kayong Noche Buena. Nainis pa kayo nung sabihin yung 500, kasya na sa pang Noche Buena. Lahat pa kayo nag-react na parang, di ba? Pero actually, sa mga, sabi ko nga po nung Wednesday, di ba? Actually, tayo, pinoproblema nating Pasko, Noche Buena, samantalang yung iba, yung maitawid lang yung araw na yon, may makain sila. Parang Pasko na sa kanila. Another thing po, regalo. Bakit abalang-abala ka sa pamimili ng regalo? At ang masakit ito, hindi ko alam kung napanood nyo, di po ba? Nagwawala yung isang nanay. Ang mahal-mahal nung binili niyang regalo, pang exchange gift para sa anak. Pero nung yung natanggap ng exchange gift ng anak, di ba? Nagwawala po siya. Talagang grabe ang kanya, no? Sa social media. Teka. Is that the real essence of Christmas? Is that the real meaning of Christmas? Di ba? And come to think of it, sino po ba ang sineselebrate natin? Bakit tayo ang naghahanap ng satisfactions, especially sa Christmas? To the point, akalain nyo ang Pasko nagiging hide and seek pa sa Pilipinas? Di ba? Hinahunting pa ng... At tingnan nyo come to think of it, Pebrero na. Nangahanap ka pa ng regalo, papasko ko. Sipin nyo, February na. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Di ba? Tingnan nyo po Therefore, ngayong umaga, ay minabuti ko po sa biyaya po ng Diyos na magkaroon po tayo ng deeper look, deeper understanding, and deeper sense of what Christmas is all about. Anyway, dapat po maintindihan natin that Christmas is the coming of Jesus, the advent of Christ. Yun po dapat ang pagdating ni Kristo. So meaning, ipinanganak po siya talaga. Hindi naman po, yun nga, bigla na lang siyang galing sa langit, bumaba rito sa lupa. Hindi po ganun Jesus undergone the process. Pero ang pinaka-point, dumating po siya. Ang kwan po natin, yung pagdating ng Panginoon, ano talaga ang essence? So with that, tingnan po natin ang biblical perspective according to Paul. Kaya po, minabuti po natin ngayong umaga, pamagatan ng ating pag-aaral na, pakibasa nyo nga po, ready, go. Mas maganda po na makita natin sa pananaw ng isang lingkod ni Kristo, paano niya in-appreciate, kung paano niya binigyan ng value. Actually, nung una kong ginawa po yung ang unang title ko po sana ay The Value of Christmas. Pero mas minabuti ko na pong gamitin yung talagang, sino po ba kasi ang sumulat? Ano po ba ang
context nito. And later on, pag-aaralan po natin. Saglit po tayong tumayo at ilang talata lang naman po yan. In 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 7, to 17. So, binilang ko po, pitong verses po yan, 12 to 17. Ang tawag po rito, pwede po bang magkaroon tayo ng, wala ba yung mga verses? Ayan, may mga verses naman po di ho ba? So, pwede po bang yung unang talata, mga babae ang babasa? Tapos, yung susunod na talata, mga lalaki naman. Lilinawin natin, sino unang babasa? Ayan, ladies first. And then, susunod po na verse, mga lalaki naman. Ang tawag po dyan, responsive reading. So, magkaroon po tayo ng grasp. Ano po ang sinasabi ng Bible patungkol sa pagdating ng Panginoon. Hindi man po siya literal na Pasko talaga, pero ang mahalaga po, yung pagdating ni Jesus. Ready? At the count of 3, mga babae po verse 12, and then lalaki, verse 13, mamaya po mga babae ulit, verse 14, and then pagdating po sa verse 17, sabay-sabay po tayo. Nakapi ba lahat, anak? Yun lang, baka hindi po kasi nakopya lahat. Teka. Andyan ba lahat ng verse? Ayan, andyan naman po lahat. Pagdating po sa verse 17, ay sabay-sabay po. Ready? 1, 2, 3. Ayan, lalaki naman po. Ready, go. Okay, verse 14 po, mga babae uli. Ready, go. Ayan, verse 15 po, mga boys, go. Verse 16 po, mga babae, ready, go. And all together, verse 17, ready, go. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit tayong manalangin. Ipinapahayag po namin ang aming pagtanaw ng utang na loob, pagpapasalamat sa pagkakataong sumamba po kami. At ngayon po ay sasamba kami sa magitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming buong pagkatao sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Maging opportunity po namin ang season na ito upang ipahayag ang iyong pag-ibig at ang iyong pagliligtas. But before that, tulungan mo po, magkaroon po kami ng malinaw, maliwanag at seryosong response sa totoong kabuluhan at kahulugan ng Pasko. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Be seated, please. Sige po. Ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin, gusto po nating makita is this. Sige nga, anak. Nandiyan ba? Ayan, tama. Ayan. Bago yan, anak. Yan. Ay, hindi po ba? Sabi po rito, Christmas is about grace and mercy. Ano? Ay, hindi pala nakopya. Ito po gusto po nating bigyang diin sa ating pag-aaral ay ito. Celebrating Christmas must be a Christ-centered, not self or people-centered. Ulitin ko po Celebrating Christmas must be a Christ-centered. Question, sino daw po dapat bida sa Pasko? Hello, sino dapat bida sa Pasko? Si Jesus. Therefore, wala po tayong dahilan para ma-disappoint on our own. It must be a Christ-centered, not self or people-centered. So, ngayong umaga, titingnan po natin, papaano po binigyang diin ni Pablo sa buhay ni Timothy. Actually, ang Timothy po ay a personal at the same time a pastoral letter.
What does it mean when we say personal? Sa mga sinulatan ni Pablo, may mga sinulatan po siyang individual. Yung mga tao mismo talaga. At isa po ron, si Timothy. Isa sa sinulatan niya na personal, si Pilimon. No? So, si Tito. So, mga personal po yun. And yet, pastoral. What does it mean when we say pastoral? Binibigyan niya ng instruction bilang pastor. Pastor po si Timothy, pero tinuturuan din po ni Pablo si Timothy bilang pastor. So, bakit? Kasi si Pablo ang nag-disciple po kay Timothy. At pansinin po natin, pag pinag-aralan po natin ang Timothy, makikita po natin, binibigyan ng instruction ni Pablo, si Timoteo, na huwag mag-engage sa mga maling practices na pinaggugugulan ng maraming panahon ng mga mananampalataya. Tingnan niyo po yung warning ni Paul in verse 5. Sa 1 Timothy chapter 1. Tingnan niyo po sa verse 5. Ayan, umpisa natin sa verse 3 yung pagbasa. Sabi, gaya ng ipinapakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. Therefore, binibigyan ng instruction ni Pablo si Timothy to address false teachings. Hindi ho natin namamalayan na nakapenetrate sa atin ang false teaching about Christmas. Sa paanong paraan? The way we celebrated it. Why? Hindi na po nagiging Christ-centered. At mamaya po, ma-emphasize pa po natin. Verse 4, at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon. Tingnan niyo po ang mga alamat, mahahabang talaan ng mga angkan, iyan ay pinagmumulan lamang ng pagtatalo-talo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Tingnan niyo po, verse 5, ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Tanong, as we celebrate Christmas, nag-grow po ba ang ating pananampalataya? So, yun po yung sasagutin nating tanong. Papaano po binigyang diin ni Pablo kay Timoteo na magkaroon ng tamang pananaw sa pagparito ng Panginoong Jesus? Discuss po natin according sa passage ang tatlong bagay. Una, Christmas is about grace and mercy of God. Pangalawa, Christmas is about the gift of eternal life. At pangatlo po, Christmas is about the goal towards transformation. At pag-usapan po natin yung tatlong bagay na yan. Una, tingnan po natin yung unang bahagi. Christmas is about grace and mercy of God. Sabihin nyo nga po, habag ng Diyos. Dapat po maintindihan natin as we celebrate Christmas and the reason. Uulitin natin, hindi po mali. If there are people that really excited to celebrate Christmas, tayo po yon. Pero ang sinasabi natin ngayon, dapat tama yung pananaw natin sa pag-celebrate natin ng Christmas. Na the foundation in celebrating Christmas must be nakafocus na biyaya, awa ng Diyos. Bakit tayo magse-celebrate ng Pasko? Kasi nga po, ipinadaman ng Diyos sa atin, ano ipinadaman ng Diyos sa atin? Biyaya at habag. Di ba? Grace and mercy. Pagka po pinag-aralan nyo po itong itong passage na to, mababasa nyo po ang paulit-ulit. So verse 2, ang sabi po niya, grace and mercy. Sa verse 13, sa verse 12, sa verse 14, sa verse 16. Paulit-ulit na binabanggit po ron, grace
and mercy. Sa Bible po, pagka po paulit-ulit na binabanggit ang salita, dapat magbigay pansin po tayo doon. Bakit? Makukuha po natin na ito ang binibigyang pansin, ito ang binibigyang diin. Therefore, ang pagparito ng Panginoon ay dapat pagkakaroon ng tamang pananaw, it is because of grace and mercy. Habag at biyaya ng Diyos. Tanong, nakangino initiative? Nasa Diyos. Wala po sa atin. Ang tanong, ba't tayo ang nagkukumahog? Ba't malungkot ka kapag wala kang pang Noche Buena? Hindi pa ba sapat sa iyo ang biyaya at habag ng Diyos? Bakit nalulungkot ka? Pareho naman po yun, yung hindi ka nakapagbigay ng regalo. May mga ganong tao po talaga. Yung nalulungkot ka rin, wala ka man lang maibigay, di ka man lang makapagbigay. Pero mas marami yung nalulungkot kasi walang natanggap. Tingnan mo nga yung katabi mo, aling kaya yun sa dalawa, di ba? Wherein, ito po binigyang diin ni Pablo kay Timoteo, ipaalam mo sa mga tao. At ito, kumbaga ito picture. Di ba? So si Pablo, sinasabi niya, sabihin mo sa kongregasyon ng Epeso. Kasi si Timoteo po, pastor po siya ng Epeso. O kumbaga, sinasabi, ang picture na ito, ipaalam mo sa mga taga-IRM Ministries F1 na ang Pasko ay hindi tungkol sa regalo, hindi tungkol sa party. Bagamat paulit-ulit nating binabanggit, hindi naman po mali yung bagay na yon. Tingnan po natin, when we talk about grace and mercy, tingnan po natin yung detalye nito, no? The grace and mercy of God is always available. Oh. Kahit po hindi December 25, kahit po mahal na araw, at ito po, kahit po undas, ang awa at biyaya ng Diyos laging laan. Tingnan nyo pa, verse 2. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? Sabi po, the grace of God is always available. All the more nang ang Panginoong Jesus ay ipinanganak. Hindi lamang po ang grace and mercy of God is available. Sabi po, it abounds. Sumasagana. Anong ebidensya? Sige nga na. In verse 13, 1 Timothy chapter 1, verse 13. Pakibasa nyo. Ready, go. Di po ba? Grabe, di po ba? Anong uri ng tao si Pablo? Sabi po niya, I am formerly what? Blasphemer. Nilalapastangan niya ang Diyos dati. Hindi lang yon, ano pa? Nag-uusig siya, pinapakulong niya ang mga mananampalataya, pinapapatay niya actually. Hindi lang yon, pinapabilanggo niya ang mga mananampalataya. Sabi niya, pinapahirapan. Tingnan niyo po, violent aggressor. And yet, ano ang naranasan, ano ang tinanggap ni Pablo sa magitan ni Kristo? Ano tinanggap niya? Ano naranasan niya? Tingnan niyo po, ang sabi niya, yet I was shown what? Mercy. In spite of his ignorance, he became the recipient of mercy of God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba? Di po ba? Kinahabagan po siya ng Diyos eh. No matter what. Kaya nga po merong isang nagsabi, no amount of sin, God is not able to forgive.
Parang di po kayo masaya. Parang ayaw nyo. Di ba? No amount of sin. God is not able to forgive. Why? Sabi po ni Pablo yun. Therefore, ang Pasko, dapat nagpapaalala sa atin at nagbibigay sa atin ng appreciations. Lord, thank you for your grace and mercy. Dapat po, yun ang sumisigaw sa ating mga utak, hindi yung, Lord, wala pa po kaming pang Noche Buena. Lord, wala pa pong nagbibigay sa akin ng regalo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Hindi ko po sinasabing mali yun at hindi ko po sinasabing huwag nating gawin yun. Ang sinasabi natin, what are the primary? Sometimes, kaya po mahal yung ino-order natin dahilan sa mga dressings eh. Pero ang totoo, pwede namang wala yung mga dressings na yan eh. The same thing sa Pasko. And ang nakakainis pa ha, nakakainis pa. Pagka mga mahalagang bagay, wala kayong maikon. Pero gustong-gusto nyo naman lahat na lang may Christmas party. Kaya nga po ako nakiusap, actually alam po nung mga panguluhan ng kapisanan yan eh. Oh, alam ng mga panguluhan ng kapisanan yan ha. Ipinakiusap ko sa kanila na sana isa na lang ang party. Itingnan nyo ha, kayo-kayo magpa-party, sino ba kakain? Kayo-kayo rin. Sino mag-exchange gift? Kayo-kayo rin. Di ba kayo nagsasawa? Di ba kayo napapagod? Pero ang tanong, mamaya, pag-uusapan natin, saan tayo dinadala nito? Bakit? Ang pangalawang bahagi po dapat na maintindihan natin sa Pasko ay, it is not only, Christmas is not, tingnan po sabi nga, ang grace and mercy of God daw po ay nagbibigay katiyakan. It affirms. The other way around. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Why? Because the grace of God affirms. What does it mean? Na kahit walang party, sagana ang biyaya ko sa iyo. Kahit wala kang matanggap na regalo, ako regalo mo. Ngayon, kung may party pa, okay lang yon. Pero malungkot kasi nadideviate po, nadidistract tayo sa true essence of Christmas. That's why sabi nga po natin sa ating pag-aaral. Sige anak, sabi po, naikuan ba yon? Christmas is not about, tingnan nyo pa, mere celebrations. Kung meron, okay lang naman. Pero huwag ho nating ipagpilitan. Bakit? Pangalawa po, Christmas is about not only grace and mercy, but Christmas is about what? Gift of eternal life. Why? Kasi po mga kapatid, ang pagkain, ang regalo, mawawala, mauubos. At eventually, iiwan natin yan talaga. Sino sa inyo ang hanggang ngayon yung spaghetti pack inabutan na ng susunod na Pasko? Di ba? Naranasan nyo na po ba yun? Di ba? Yung spaghetti pack nyo, inabutan na ng susunod na Pasko. Pero ito tanong. When we talk about eternal life, what does it mean? Tingnan nyo po, no? In verse 14, eternal life can only be found in Christ and in Christ alone. Kaya po dapat maging tama ang perspective natin about Christmas eh. Christmas is a gift of eternal life found only in Christ.
Bakit? Tingnan po natin. Pakibasa nyo. Ready? Go. Kanino daw matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Kanino daw? Kaya nga, paulit-ulit ang tanong, therefore, sino dapat bida ng Pasko? Si Jesus Christ po talaga. Tingnan nyo po, hindi lamang po yun, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang kay Kristo at ito daw po ay available para kanino? For every sinners. In verse 15, sige nga anak, it is found for in Christ, it is for every sinner. Pakibasa nyo, ready, go. Actually, this verse, you can find Christmas. Di ba? Hindi po literal na Pasko ang mababasa mo, pero yung word na nagsasabi, Jesus Christ, o Christ Jesus what? Hello? Christ Jesus what? Came. Di po ba? Kailan ba yon? Di ba yun yung Pasko? Tingnan niyo po, Christ Jesus came into the world for what? To save sinners. O ang tanong, sa mga Christmas party ba natin may naliligtas? May mga makasalanan bang nailalapit sa Panginoon? Again, we are not saying, God is not killjoy, pero baka nabdideviate po talaga tayo. Grabe nagiging preparations natin para sa mga party, sa mga fellowship. Pero ang tanong, may naililigtas po ba ang Panginoon sa mga ganong mga event? Hindi po ito anti-Christmas, mga kapatid, kundi a reminder, a challenge to celebrate Christmas in its true essence and meaning. Dahil hindi po nagpunta rito si Jesus mag-celebrate lang ng birthday niya. Ano ang totoong essence ng pagpunta ni Jesus? Iligtas ang makasalanan. At anong sabi ni Pablo? Ako ang pinakapinuno sa lahat ng mga makasalanan. I am the worst among them, but still receive the gift of eternal life, found only in Christ and available for every sinners. Tingnan niyo po For those who believe. Bakit? Pagdating po sa verse 16, hindi lamang po for every sinners, but for those who believe. Tingnan po natin. Pakibasa niyo po ulit. Nasa verse 16 yan. Ready, go. Di ba? Ang problema kasi ayaw nating basahin ang Bible, hindi ho tayo nagtsatsaga, hindi ho tayo nagdidesisyon, hindi ho tayo nagpapasya. Akala natin ang kwento ng Pasko nasa gospel lang. Hello? Ako po mismo napahiya Di ho ba? Nung pinag-aralan ko, akala ko ang Pasko nasa Matthew, Mark, Luke, John lang. Hindi po pala. And sabi nga, personal letter po ito ni Paul kay Timothy. Meaning, in the context and in the concept of discipleship. Pinakilala ni Paul na dapat ang pagdating ng Panginoon ay nagdadala ng kaligtasan sa mga makasalanan. Nagbubunsod sa mga tao na magsisi. At, ano daw po ang requirements na sinasabi dyan? Hello, anong requirements?
manampalataya. Alala ko po. Di ba? Ano requirements para makatanggap ka ng Paskuhan? Kaya marami, grabe. Grabe yung Facebook na yan, di ba? Nakaka-identify po ba kayo? Di ba? God is so wise that He can use our human experiences to show to us. Grabe, di ba? The same is true. Tingnan mo nga yung katabi mo, nasa listahan po kaya yan. Tingnan nyo. Di ba? Nakakasigurado ho bang katabi nyo na nasa listahan kayo? At may stub po kayo. Dito, ano ang stub na nire-require? Hello, ano nire-require na stub dito? Di ba? For those who believe. For those who surrendered their life to Christ. Ipin-provide na po ni Jesus yung stub. Kukunin mo na lang. In exchange of eternal life. Therefore, ang focus po natin dapat in celebrating Christmas, kahit papano, makaakay po tayo ng mga di mananampalataya upang sila man ay makaranas din ng kaligtasan. Ang pinakamalaking regalo na po pwede mong ibigay sa iyong mahal sa buhay sa Paskong ito ay ang kaligtasang inaalok ni Jesus na po pwedeng matanggap hindi lamang po sa stub kasi minsan nawawala yun eh. O kaya minsan pinag-iintirsan ng iba. Di ba? Pero ang buhay na walang hanggan, hindi po aagaw ni naman. Sa huli po, bago po pala yung pangatlo, sabi po, in Ephesians 2:8-9. Ano sabi po sa Ephesians 2:8-9? Efeso 2:8-9, pakibasa nyo nga po. Andyan naman sa board, sa screen. Ready, go. Tingnan nyo po, makasampo, makadalawampung taon ka man, makatatlumpung taon, 50 taon ang pagse-celebrate ng Pasko unless you receive the grace of God and believe and have faith in Christ. Wala pong eternal life. Wherein, Christmas is about gift of eternal life. Finally po, Christmas goal is about what? Sige nga na. Ready, go. Ayan. Christmas is about what? The goal of transformation. Tanong, sa bawat Pasko ba nababago ka? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano na po nabago niyo sa buhay niyan dahilan sa Pasko? Mas nagiging masaya ka ba? Mas nagiging Alam niyo, ito po ang nakakatuwa mga kapatid. If we have a deeper and real understanding of Christmas, hindi dependent po sa material possessions ang ating joy. Tingnan niyo po, sabi ni Paul, di ba? Christmas goal is about transformation. Dalawang bagay lang naman po ito, mabilis na mabilis. From being sinner to saint. Tingnan niyo po sa verse 13. Sige nga, anak. Pakibasa nyo ulit. Ready, go. Tingnan nyo po, Sabi po, even though formerly. Anong ibig sabihin nun? Hello, yung word na formerly. Anong ibig sabihin? Dati yun. Pero ngayon, ano na siya? Di ba? From being sinner to become saint. So, ibig sabihin, nababago. At may pagbabago.
hindi routine lang ang kanyang buhay pananampalataya. Bakit? Kasi naranasan niya ang biyaya at habag ng Diyos. Ano tinanggap niya? Buhay na walang hanggan. At dahil nakaranas at tumanggap siya ng buhay na walang hanggan, sa magitan ng pananampalataya, nagkaroon siya ng pagbabago. At saan siya dinala ng pagbabago na yon? Tingnan nyo pa, sabi natin kanina, from sinner to saint, ano ang pagle-level up ng kanyang transformation? Ito po, from being what? Persecutor to become minister. Tingnan mo nga yung katabi mo at tanong mo, ano na ministry mo ngayon? Di ba? Oo. Nag-aakay ba sa atin, nagdadala ba sa atin tungo sa tuwirang paglilingkod ang pananampalataya na tinanggap natin nang dumating ang Panginoon? Ang buhay na walang hanggan na tinanggap natin sa pananampalataya, dinadala, inaakay ba tayo sa paglilingkod? Bakit? Yun ang epekto eh. Yun ang bunga. Yun ang ebidensya. Yun ang resulta ng buhay na walang hanggan, ng kaugnayan kay Kristo. Therefore, ngayong umaga mga kapatid, as we celebrate Christmas, hindi po natin sinasabi na walang regalo, walang handa, pero hindi po eh. Kung na lang po yun, tawag doon, bonus o palamuti na lang. Ang pinaka-essence po, ang pinakadiwa, ang pinakamahalaga, ay sa pagparito ng ating Panginoon, ipinahayag ng Diyos ang kanyang awa at habag. Inialok niya ang buhay na walang hanggan, ang tanging kailangan ng tao, manampalataya. Ano ang hakbang na ginagawa ng IRM Ministries F1? Sa iba't ibang mga pagdiriwang na ating ginagawa, upang maihatid po natin ang mabuting balita, upang ang mga tao rin ay makaranas at makatanggap din ng buhay na walang hanggan. At tayo na mga nakatanggap ng buhay na walang hanggan, dahilan sa pananampalataya, inaakay ba tayo nito patungo sa paglilingkod? Inaakay ba tayo nito patungo, sa pagbabago? At ang isa sa pagbabago o ebidensya at katibayan ng pagbabago ay yung pagsisikap natin na maglingkod sa Panginoon. Tingnan nyo pa, balikan lang po natin, pero wala na po dyan sa screen, pero babalikan po natin yung talata. Tingnan nyo po yung talata. Sa verse 15. Pakibalik mo nga anak yung verse 15. Pakibasa nyo nga po ulit. Ready, go. Sana po, ang Paskong ito, na ipinagdiriwang po natin sa IRM Ministries F1, magdala po sa ating pare-pareho upang akayin ang mga tao. At sabi po ni Jude sa kanyang letter, sabi po ni Jude, agawin ang mga tao sa apoy ng impyerno. As we celebrate Christmas, let us unmask ang mga kasinungalingan at ang commercialism ng Pasko. Na tila baga kawawa ka, pagka wala kang regalo, pagka wala kang handa. Hindi po. Ang conviction ni Paul, ang mabuhay ay si Kristo. Ang mamatay, pakinabang. Let
Christ be the center of our celebration. Tingnan nyo po as a challenge. Pagka po inalis mo si Christ sa Christmas, what happened? Hello? Pag inalis mo si Christ sa Christmas, what happened? It's just people. Wala ring wenta. Nagkakaroon lang po ng value ang Pasko dahilan kay Kristo. At sana po, ang IRM Ministries F1 maging bahagi upang ipakilala si Kristo sa mga tao. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Sa sandaling ito, tayo po ay magdaraos ng banal na hapunan. Ayan, magandang bagay po yung nag-uusap-usap ganito po bibigyan po namin kayo ng ilang mga instruction, mga kapatid Kaya po, napansin niyo po ba bago ang setup ng ating, hindi daw po cheating arrangement yan. Sa mga estudyante lang yon. Seating arrangement. Ayan. So, sige po, ganito ayon po kasi sa pag-aaral ng mga LCC, ang mga taga-IRM Ministries F1 daw po, hindi naman matigas ang ulo. Kailangan lang sumunod sa instruction. So, ganito daw po ang magiging paraan po natin ng pagdaraos ng banal na hapunan. Ang lahat po ng kukuha ng elemento ay lahat po ng mga nandito sa gitna ay papunta rito sa harap. Actually, kahit mamaya sa ating offering, ganun po ang gagawin natin Yun hong mga spaces dito sa gitna, papunta rito sa harap. Pero pag palabas na po kayo, kahit si Nanay Belen, ayan, si Kuya Rapi, dito siya papasok, pero doon po siya lalabas sa dulo, para po walang traffic. Akalain nyo, nagkaka-traffic na po sa IRM Ministries F1. Bakit? Kasi hindi ho tayo sumusunod Pero hindi ho matigas ulo natin. Kailangan lang ho nating sumunod sa instruction. So, kaya po binigyan ng space yung mga panayan. So, dyan po lalabas. Halimbawa, kukuha kayo ng elemento, kukuha rito. Ayan. So, dito po papasok, pero doon po kayo lalabas sa mga gilid. Mamaya rin po sa offering. Alam nyo, ganito po ginawa lang din naman po yan kasi gusto nating pare-pareho makasave ng time. Pero I realize, pambihira. Hindi naman tayo naabot na 1 oras sa traffic na yun, ba't ba? Pero for orderliness. Since our God is God of order. So, for order lang din naman po. Para ho medyo mas maging systematic, organized po tayo. Lahat po nang pupunta sa harap, dito po sa gitna, pero lahat po nang lalabas ay sa mga gilid na po kayo dadaan papalabas. Maliw na ho ba yan, mga kapatid? Huwag na ho kayong magprotesta. Subukan lang ho muna natin. Pwede po ba yon, mga kapatid? Yung iba parang di nakikinig. Pwede ho ba yon? Subukan lang natin. At least ma-organize naman po tayo. Di ho ba? So, sige po. Tatayo po tayo lahat, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin para po sa ating gagawing pagdaraos. At tatawagin ko po yung aking mga kasamahan dito sa harapan. Kilala nyo naman po kayo kung sino-sino kayo. Magkusa na po kayo. Total naman ay mga leader na po kayo. Lina po kayo rito. So, sige po. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ito po babala, pakinggan niyo pong mabuti. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Pray po tayo. Heavenly Father, thank you sa pribilehiyo po, sa pagkakataon po na kami po ngayong umaga ay magsalo-salo sa iyong dulang. Nais po naming ipasiyasat ang aming mga sarili. Kung mayroon ka pong nasusumpungang mga karumihan, kasalanan, pagkukulang, pagkakamali sa sino man sa amin, madalangin po kami ng iyong paglilinis
Madalangin po kami ng iyong pagpapatawad. At nakikiusap din po, Ama, na paging dapatin mo po kami sa pagsasalo-salong ito. Itinatalaga po namin sa iyo ang mga elemento, simpleng tinapay, pero sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa katawan ng aming Panginoong Hesus. Itinatalaga po namin sa iyo ang inumin, simpleng inumin, pero sa sandaling ito'y kumakatawan sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Palain mo po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Payagan mo po ang pagsasalo-salong ito magdulot sa amin ng ibayong kasiyahan, lalo na nga po ngayon na nag-aalaala kami sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Pagdala ito sa amin upang ipangaral, ipahayag ang iyong pag-ibig at ang iyong pagliligtas sa mga tao. Pagpalain mo po ang bawat isa at banalin ang sandaling ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
Tayo po tayo lahat. Lord, muli po ipinapahayag namin ang aming pagpapasalamat sa aming pagsasalo-salo. Samahan mo po kami at payagan mo pong ang puso namin maging punong-puno ng pagpapasalamat sa awat habag na naranasan po namin. Dahilan at sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa pagsasalo-salong ito ay mabigyan ka namin ng kasiyahan. Yamang yun naman po ang inutos ng aming Panginoong Yesus na gawin namin. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sama-sama po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Buong kasiyahan, may pagtanaw ng utang na loob. Mga kapatid, sama-sama nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, Ama, salamat sa karangalan at kasiyahang magsalo-salo, pero katulad po ng iyong tagubilin sa bagay na ito, payagan mong akayin ang buong IRM Ministries F1, kami na naririto sa Bulwagan at sila nakaisa po namin online, lalo na nga po in celebration of Christmas. Isulong namin ang iyong kaharian, gawin namin ang iyong kalooban. Masumpungan mo kaming nabubuhay sa kabanalan at sa katuwiran. Masumpungan mo kaming nagsisikap, agawin ng mga tao sa apoy ng impyerno at dalin sa iyong kaharian upang sila man makaranas ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hello. So, good morning po sa ating lahat. So, bago po tayo dumako sa tithes and offering, so muling paalala po, same po yung process na gagawin natin. So, yung magkabilang dulo po ay dun po yung exit. Ay, paano po? Ganito na lang po, yung mga papasok dito, basta same pa, yung papasok dito, dyan lalabas. Tapos yung papasok dito, ayan, yung papasok dito, doon lalabas. Para po walang yung papasok dito, doon lalabas. Para po tayo. Para nakita natin kanina, nagkakaroon ng intersection. So, dito pasok, yung papasok dito labas. Tama ba? Yung papasok dito lalabas. Ayan, yung papasok doon lalabas. So, malinaw naman po. So, sige, ilang talata po sa Biblia, sabi po sa John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, isa po sa utos ni Lord ang pagbabalik po ng ng ating ikapu at pagbibigay ng ating kaloob. So, iniibig po ba natin ng Diyos? So, sige po, tayo po ay dumako sa panalangin. Muli, Panginoong Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Pinupuri ka namin sa panibagong linggo, panibagong araw, Lord, na patuloy niyo lang pinagkakaloob sa amin. Sa amin, Lord, na salamat, Lord, sa pagkakataon, Lord, na maibalik namin ang inyong biyayang binibigay sa amin at patuloy, Lord, na ihandaan niyo, Lord, ang aming puso, ang aming isipan sa gagawin namin na bagay na ito. Ganun din, Panginoon, alam namin, Lord, na magagamit ito, Lord, sa kapurihan mo at para may palaganap po, Lord, ang iyong salita at maabot, Lord, ang mga taon lang hindi pa nakakilala sa inyo.
At sa iyo, Lord, namin inilalapit ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa, o ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon. Jesus, tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay muli sa ating Panginoon. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon. Jesus, tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay muli sa ating Panginoon. Jesus, ikaw ang hari. Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. Ng Pasko. Ng Pasko. Yan daw po. Yan daw po ang mga special number. Ayan. Yung sa kalalakihan daw po kasi number pa lang. Yung special to follow. Ayan. So, sige po, tayo po tayo lahat mga kapatid. Pray po tayo. Muli po, Ama, sama-sama po kaming dumudulog sa iyo upang samahan ng ilan sa aming mga kapatid sa iba't ibang mga karanasan at sitwasyon na ikaw po ang nag-grant. Yung iba po, nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang buhay. Yung iba naman po ay nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Yung iba naman po ay pinagaling sa mga sakit at karamdaman. Yung iba naman po ay ikaw po ang nagbigay ng solusyon sa mga suliranin. Ang isa po sa aming kapatid nakapasa sa kanyang exam upang maging ganap na doktor. Yung iba po naming mga kapatid, ikaw po ang nag-ingat sa mga naging paglalakbay at sa iba't ibang mga bagay na ginawa mo po. Kahit po dun sa mga pagtuturo, pagtutuwid, masasakit, malulungkot na karanasan. Pero nagiging mabuting tao kami, mas lalo kaming tumitibay at lalo kaming nalalapit sa iyo. Ama, tanggapin mo po ang lahat ng aming pagpapasalamat. Tanggapin mo po ang kasiyahan ng bawat isa. Tanggapin mo po ang mga pagtanaw ng utang na loob sa lahat-lahat ng mga ginawa mo po. Pagtataguyod sa pag-aaral, pagpapala sa mga negosyo at mga kabuhayan, pagpopromote, pag-i-increase ng mga sweldo at iba't ibang mga bonuses na natanggap. At hinggit sa lahat, katulad ng aming pag-aaral, buhay na walang hanggan na patuloy po naming nai-enjoy. Tanggapin mo po ang sama-sama naming
pagpapasalamat. Ngunit kalakip din ito, Ama, ang iba't ibang mga kahilingan sa iba't ibang mga aspeto ng buhay, sa iba't ibang larangan ng buhay. Lord, katagpuin mo po ang bawat isa. Patuloy pa rin po kaming nanghahawakan sa katotohanan ng iyong mga salita na nagsasabi, kung ang iyong bugtong na anak hindi mo ipinagkait, ano ang hindi mo kayang ibigay sa bawat isa sa amin. Aming Diyos, the deeper longing, the deeper desire, ikaw po ang may kapasidad at kakayahang umabot at kumatagpo. Doon po sa mga may kalungkutan, ikaw po ang maging kaaliwan po nila. Sa mga may pangangailangan, ikaw po ang mag-provide. Sa may mga karamdaman, ikaw po ang magpagaling. Sa mga nanghihina ang loob, palakasin at patatagin mo po. Sa lahat ng ito, aming Diyos, ikaw ang mahayag, ikaw ang maranasan. Itinatalaga rin po namin sa iyo ang panibagong linggo sa iba't ibang mga kaabalahan, sa iba't ibang mga gagawin. Ikaw po ang maghari, mga siwa, gumawa, kumilo sa bawat isa. Maranasan ka ng bawat isa. At payagan mo pong sa buhay na aming ipamumuhay, sa paglilingkod na aming ipaglilingkod. Maitanghal po namin ang iyong pangalan. Maisulong po namin ang iyong kaharian. Maganap po namin ang iyong kalooban. Ito po, sama-sama naming panalangin at pagpupuri sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Opo, Ama, yun ang patuloy naming sasabihin. Di kami titigil sabihin at di po kami mapapagod sabihin. Tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kalwalatian, ang lahat ng papuri at pagsamba. Kalaki po nito, nais po naming ipakiusap kami na naririto sa bulwagan, sila nakasama at kaisa po namin online. I-dismiss mo kami ng iyong pagpapala sa pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay, ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Ayan, magandang araw po. Magandang araw po sa bawat isa. Ayan, sige po. Bago ko po ilahad ulit ang lahat ng mga announcement, ayan. Although late na po talaga, pero sabay-sabay po nating batiin ang ating mahal na diakonesa ng happy birthday. Ayan, sa mga hindi po nakakita sa Facebook or sa mga hindi po na i-PM si Jack, piling ko nung nakaraan hindi na nakapag-reply si Jack sa sobrang dami ng nag-message. Ayan, ang ating pong diakonesa ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ayan, ito po ay kung di po ako nagkakamali ay nung last Tuesday po. Ayan, last Wednesday po. Ayan, nung Wednesday po pala. Nung Wednesday po ang kanyang kaarawan. Ayan, nadagdagan muli ang edad ng ating diakonesa, pero hindi naman mukhang tumatanda. Ano po, nag-upgrade lang yung grace ng Lord sa buhay ng ating diakonesa. Kaya akin pong hinihilingan po ang ating pong mahal na diakonesa na pwede po ba na, alam ko medyo masama pakiramdam ni Jack eh, ayan. Kaya
pa-assist na lang din po si Jack dito po sa ating harapan. Ayan, sige po. Opo, medyo masama po talaga ang pakiramdam ng ating Diakonesa since yesterday. Ayan. Kaya, pero Jack, pasensya na talaga Jack. Ayan, sige po. At ngayon po ay akin po ring tinatawagan ang kanyang mga anghel. Anghel ba talaga Jack? Akin po tinatawagan. Ayan, ang agape, ang faith, at ang Charis. Charis group, ang mga life group po ng ating Diakonesa. Ayan, sige po, samahan po natin ang ating mahal na Diakonesa po dito po sa harapan. Kasabay po ng ating munting regalo para sa ating Diakonesa. Ayan, sige po. Ayan, bawal magtago. Yung mga Charis dyan, tumayo na, wag na magtago dyan. Ayan, sige po. Dito po sa harapan, sa likod na lang po ni Jack. Doon po tayo sa likod ni Jack. Ayan. Mga angels tayo ni Jack, di ba? Happy birthday to you. Oh, may nawawala daw. Hindi raw sila papayag nang wala si Babylin Bodino. Tayun. Tapos si Ate Cathy, Ate Sara, calling. Si Ate Faith, nandyan ba? Wala din. Ayan. Okay. Sige po. Ayan. Ayan. Sige, bago natin ibigay ang mga sweet message kay Jack, parang debutant lang si Jack. Ayan, sige po. Sabay-sabay muna po natin kantaan ng happy birthday si Jack bago niya po i-blow ang kanyang candle. Ayan, sige po. Again po. 1, 2, 3, and go! Kanta po, kanta! Okay, game. 1, 2, take 2, 1, 2, 3, and go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ayan. Sige, Jack. Pwede mo na pong i-blow ang iyong candle bago pa pumatunaw. Ayan. Ngayon naman, si Jack kasi po ay, alam naman po natin, si Jack ay mahilig magbigay ng bansag. Kunyari, Madam Beautiful, ano pa ba yung naririnig nyo kay Jack? Madam Cute, Madam Ganda, ayan. So this time, si Jack naman ang bibigyan natin ng hashtag or ng bansag, okay? Ito po ay manggagaling sa ating mga angels niya, okay? Sa kanyang mga hinahawakang mga life group. Okay, so isa-isa po tayo. Mabilis lang po one word lang po. One word na makakapag-describe, i-describe natin ang ating mahal na Diakonesa. Okay? Narinig niyo yon? Wala na yon. Ayan, umpisa natin kay Ate Aileen. Ate na lang po kasi talagang ate naman si Jack para sa akin. Ate Jack. Ate Annabel. Ate Babes. Yun. Ayan. Approachable. Ayan. Tuwing umaga po yan, good morning. Ganun. Diakonisang hindi nagagalit. Madam Jack. Cutie pie. Sweet. Lovable. Cute. Thoughtful. Jack Babes, hashtag maalalahanin. At mabait na Diakonesa. Pretty and cute deaconess. Okay. Happy birthday. Ano sasabihin ko? Gorgeous. Talented. Understanding. Hashtag masipag. Mapanalangin para sa lahat. Sige po, ako po, hashtag matalino. Ayan, matalino yan si Jack eh. Kahit sa mga ibang nakakausap naming mga kaibigan niya, laging sinasabi na
Ayan, si Jack nga daw po ay matalino. Sa kanya daw po nagmana si Angel. yun po yung madalas na naririnig ko po talaga. Ayan, Jack, happy birthday Jack, late, pero alam naman po namin na nung mismong araw pong yun ay ikaw ay aming nabati po. Kaya God bless po sa buhay niyo po. Patuloy po ating ipanalangin ng ating Diakonesa sa dami ng trabaho. Ayan, ngayon po ay hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. So isa nga po rin siya sa panalangin, ang kanyang pong kalusugan, siya, tsaka po si Pastor at ang kanyang buong family. Ayan, sige po, inihilingan ko po si Nanay During para maipanalangin po ang ating mahal na Diakonesa. Hindi pa. Okay, sige po, ang ami pong diakonisa na talagang ang tawag diyan na matiisin, maraming mga problema, nagmumula sa atin, siyempre. Hindi mo maiwasan yan, siyempre, yung mga ganon. Pero siyempre, bilang lingkod ng Diyos, talagang doon yung pagtiis at manatili talaga yung pag-unawa. Thank you po, Jack, sa pag-unawa mo sa amin, sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, at ako isa na doon. Salamat po, kasi nanatili siyang talagang matatag. Okay, yan po ang lingkod ng Diyos. Kaya tayo po'y manalangin para po sa ating diakonisa. Lord, higit sa lahat, ikaw po ang aming pinasasalamatan. Ikaw mo ang aming pinupuri dahil sa lingkod mo na naglilingkod po sa iglesyang ito. Salamat po, Ama, sa patuloy na paggabay mo sa Kanya, sa Kanyang kalusugan, sa Kanyang talento na ipinagkaloob sa Kanya para kami po ay Kanyang pamamalaan bilang diakonisa. Kay Lord, thank you po, purihin ka. Patuloy mo siyang pagpapalain sa Kanyang buhay at sa Kanyang larangan sa paglilingkod sa iglesyang ito. In Jesus' name, Amen. Ayan, sige po, para po sa ating mga announcement, ayan, maaga-aga pa tayo makakauwi. Meron po tayong kapatid na nasa likod po, si Sister Annalyn Rebecca Isma. Ayan, lumapit po siya kanina para ibalita po na yung kapatid po ng ating Bishop Isma ay sumakabilang buhay na po. Ang kapatid na Aliston Estacio Isma. Ayan, binanggit niya lang po na mamaya pong 6:00 ng gabi ay may gawain po sila sa St. Peter Sagrada. Ayan, sa mga nais pong sumilip, ayan, makiisang damdamin ay open daw po. Open po yung gawain para mamaya. Again po, mamaya po sa St. Peter sa Sagrada po, 6:00 po ng hapon. And then, ngayong umaga po ay meron po tayong bisita. Ayan ang kapatid po ng ating kapatid na Lani Balbastro. Akin po wini-welcome si Sister Mars Beringel. Ayan, welcome po sa IRM F1. Ayan. So mga kapatid, bago po tayo lumabas, ayan, pwede po nating lapitan si Ate Mars, ayan. Konting kwentuhan, konting kamustahan lang po. And then, lahat po ng kababaihan, wala pong uuwi dahil meron po kayong meeting right after service. And ang kabataan naman po, local fellowship nyo po ay sa Sabado na po ito. May registration na 50 pesos. So, ayan, pwede pa po kayo magpalista at magbayad na po ng inyong registration. And then, ILS registration hanggang bukas na lang daw po. And then mamaya po, again, District Fellowship. 1:00 po ng hapon, mag-usap-usap na lang po ang bawat kapisanan kung paano po kayo pupunta dito. Ayan, God bless po sa bawat isa. Ayan po, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po tayong umawit para po sa ating Panginoon.